Diyan po sa ICC, itong mga desisyon na ito po pwede nang maapila agad. Hindi naantayin hanggang matapos yung kaso. No? So parehong motion po ay po pwede nang maapila sa Appellate Tribunal. Now, pero ang tanong, ano ba ho ang pag-asa ni Tatay Digong, no? Doon sa dalawang motion na yan, ay, o apila Yan ang tanong, ano ang pag-asa. Kasi nung last time, it sounds like walang pag-asa. na ihahain ng mga abogado ni Tatay Digong o na ihain na. Yung una-una, yung interim release, at saka pangalawa, yung lack of jurisdiction. Well, pareho pong importante yan. Kasi yung interim release, 80 anyos na po si Tatay Digong, nahuhulog, tumatama ulo, nawawalan ng malay, talagang hindi na po siya makakatagal dyan. At ako ho, dahil ako po ay tumira sa refugee center, ang problema po dyan, dito sa Holland, wala po silang kitchen sa mga kulungan. Ang pagkain po ng lahat ng pinapakain ng Dutch government ay ino-order sa isang kumpanya at Nako. ang sinisibi po sa mga kinakailangan na mapakain ng Dutch government ay yung microwavable meals. No? Nako. Unfortunately, Ano ba ako po, hindi ko talaga makain yan. Kaya nga, ang laki nang nawala sa aking timbang. At siguro ganyan din ang nararanasan ni Tatay Naku. Digong. Kaya Ganun pala. ang bilis din na pumayat ni Tatay Digong. Yan po yung mga microwavable. Hindi ko po makain talaga. Yung konting nakakain ano pa yan, yung microwave, di ba? Mostly cancerous yan. Yan nga, as much as possible, lessen natin yung paggamit ng microwave, di ba? ko, yung manok, napakaliit naman po. Isang maliit na yung parte ng paa na hindi pa yung buong paa, no? Kundi yung nasa baba lang, yan lang nakakain ko. Kaya nung ako'y nasa refugee center, ako'y lumalakad ng 45 minutes papunta at 45 minutes pabalik para lamang makabili ng makakain ko pagkain sa pinakamalapit na grocery. Ganun kailangan Malaking ang pinagkaiba Ayun ni, po yung- ang itsura ni, no? yung refugee Ni center. Attorney Harry Roque. Kita nyo naman, no? Parang umiba yung mukha niya. Sa pinakamalapit na grocery, no? So ako po, nabuhay ako doon sa refugee center ng 5 linggo kasi nakakabili naman ako sarili kong pagkain. Eh si Tatay Digong, hindi naman po pwedeng bumili ng sariling pagkain. Oo, iba yun. Si Tatay Digong nakakulong. Ikaw, malaya ka naman. Tugod siya, kaya naintindihan ko kung bakit siya nawalan ng napakalaking timbang. No? So kailangan talaga makalabas siya sa kulungan, maski hindi sa Pilipinas, para lamang unang-una may magbantay sa kanya, pangalawa makain niya yung gusto niyang kainin dahil po pwede naman siya magpaluto kapag meron na siyang sariling tahanan. So importante sa lalong mabilis na panahon na magkaroon din ng interim release. At syempre yung jurisdiction, para sa hindi nakakaintindi po, no? Ang jurisdiction ay yan po yung kapangyarihan ng isang hukuman para litisin ng isang tao para sa krimen na nagawa at saka kung merong jurisdiction yung hukuman sa tao na linilitis. No? At ibig sabihin po niya kapag nagwagi yung sinasabi ni Tatay Digong na walang jurisdiction kasi nagsimula yung preliminary investigation 2 taon na ang nakalipas matapos tayo magbitiw sa ICC, wala na pong kaso. Dismiss na yan. Kaya napaka-importante po ng jurisdiction. Well, ano pong tingin ko no, sa dalawang motion? Well, tatapatin ko po kayo. No? Medyo dehado tayo. Kasi Nako. bilang isang abogado, talaga namang po kapag nagdesisyon na ang isang naunang hukuman, hindi mo masasabing 50-50 ang chances mo. No? More of 60-40. 60 na hindi ka mananaig, 40 na po pwede kang manaig. Now, dun sa dalawa, ang tingin ko, mas mahirap makamit yung interim release. Bakit? Well, kung babasahin niyo po na mabuti yung desisyon, no? Unang-una, ang sabi ng hukuman, hindi kasi in-address ng mga abogado ni Tatay Digong yung issue kung malakas ba yung ebidensya labang kay Tatay Digong. Wala pong pagkakaiba yan sa proseso sa Pilipinas na po pwede ka magkaroon ng interim release pero dapat ipakita mo that the evidence of guilt is not strong. At sa ngayon naman, Oo, tama. Pag sa Pilipinas, di ba yung bail, yung tinatawag na bail hearing kung ano, kailangan, kasi kahit yung kaso is non-bailable, ano, pero kapag ma-establish mo na the guilt is weak, then pwede kang mag-bail. wala pang finding na meron man lang probable cause. So, importante na nung paghingi ng interim release, kinuwestiyon na yung ating yung issue kung malakas ang ebidensya o hindi. At ang sabi ng hukuman, hindi naman daw in-address yan, no? Doon sa motion ni Tatay Digong. Nako, malaking question talaga yan. Bakit? Kasi, eto ang reason kung bakit
ang abogado ni Tatay Digong ay humingi sa korte ng antala doon sa September 23 na confirmation of charges dahil kailangan nila ng sapat na panahon. At sinabi na medyo alanganin ang health ni Tatay Digong. So, mismo ang defense panel ang humingi ng pag-postpone ng pag-confirm ng charges ni Tatay Digong. So, dito sa interim release, kung titignan natin, bakit naghain ka na, in contrast kasi dun sa confirmation of charges, humiling ka ng pag-antala sa confirmation of charges. Dito naman sa interim release, tumodo ka na, go ka na, pero hindi mo naman pinakapan or sinamahan yon nung yung ebidensya or pag-establish na walang probable cause dito. Mahina ang ebidensya dapat, pero hindi. Nag-apply ka ng interim release, nag-advance ka ng interim release, pero paano aprubahan yung interim release mo or paano papabor sa'yo yung interim release kung hindi mo naman pinakita yung mga ebidensya na mahina naman talaga? At pangalawa, dahil ang sabi ng mga abogado ni Tatay Digong, nagsabi ang prosecution na hindi na nila tataluhin yung issue na siya ba ay flight risk, siya ba ay po pwedeng gumawa pa ng ibang mga krimen, hindi na masyado diniscuss yan ng mga abogado ni Tatay Digong dahil nagkaroon daw ng commitment itong mga prosecutor na wag nang i-challenge yung issue na kung siya ay magiging flight risk o siya ay baka kagawa pa ng ibang mga krimen, no? Habang siya ay nasa panandaliang kalayaan. No? Pero ang sabi ng hukuman, kinakailangan pa rin i-discuss yan isa-isa. No? Well, kung maalala nyo, nagsalita naman yung abogado ni Tatay Digong na sinabihan daw siya talaga ng mga prosecution na hindi na sila tutultol sa provisional release. Siyempre, maraming sa ating nagtaka na bakit inanunsyo yun. Kasi kung merong ganyan talagang kasunduan, dapat yan pribado na lang. Kasi siyempre, kung maisa publiko, baka na maisipin ng tao, lalong-lalo na yung mga biktima na nagkukonsabahan ang prosecution at ang depensa. No? So anyway, anong tingin ko dun sa interim release? Well, ulitin ko po, no? Sa buong kasaysayan ng ICC, sa pre-trial chamber, hindi pa po sila nagbibigay ng interim release sa kahit sino na akusado ng core crimes. Ibig sabihin, akusado ng yung mga krimen na dapat linilitis talaga na hukuman. War crimes, crimes against humanity, at saka yung crime of aggression. No? Ang nabibigyan lamang ng provisional release ay yung mga akusado na accused ng paglalabag dun sa tinatawag na crimes against administration of justice. Yung mga pamimeki ng mga testimonya, pananakot sa mga witnesses. Yung mga yon na hindi naman nasasakdal for war crimes or crimes against humanity na bigyan ng provisional release. Meron pang isa po, si Lubanga. Yan po ay nabigyan ng provisional release. Siya po ay akusado ng crimes against humanity at war crimes. Pero, ang nagbigay po sa kanya, appellate chamber. Yung pre-trial chamber po, hindi nagbigay sa kanya ng provisional release. At yung appellate chamber na nagbigay ng So, ibig sabihin kay Lubanga, yung first na decision ng pre-trial is denied and then nag-apila. So, ibig sabihin yung appellate chamber, yung nag-aproba nung ano niya. So, titignan natin dito kasi tama naman si Attorney Harry Roque na in the history of interim release, walang nabigyan ng interim release doon sa pre-trial chamber. At meron pala, meron pero doon lang sa appellate. Ibig sabihin, pagkatapos ng unang desisyon, i-apila mo doon sa appellate chamber, doon na papasok. So, antayin natin. Baka nga naman may pag-asa, parang itong si kay Lubanga. Release ay nag-dismiss eventually ng kaso, reverse yung finding of guilt dahil sa tingin nila hindi nga napatunayan yung guilt beyond reasonable doubt dahil isang elemento na hindi napakita ng prosecution. So, by way of track record, wala talagang binibigay na interim release ang pre-trial chamber na ICC. Kaya nga lang, inaasahan natin na yung katandaan ni Tatay Digong 80 anyos dahil nga wala pa namang 80 anyos na nalilitis at saka pangalawa, yung preliminary showing na parang hindi na kaya ni Tatay Digong humarap sa paglilitis
ay bagay-bagay na ikokonsidera ng appeals chamber, no, sa pagdedesisyon. Pero, syempre po, dehado na tayo dyan kasi nga po, wala man lang ni isang nag-dissent doon sa desisyon. No? Hindi gaya ng desisyon na kung dapat bang ipagpaliban ang paglilitis dahil nga merong allegation na hindi na kaya tumayo ng paglilitis si Tatay Digong na merong isang judge na nag-dissent. Kasi kung 3 judges yan at unanimous sila, medyo solid ang kanilang paninindigan na tamang desisyon nila. No? At mahihirapan yung appeals chamber na baliwalain kasi syempre hindi naman po yan guys sa Pilipinas na mas mataas ang Court of Appeals kesa sa RTC. Hindi po. Pantay-pantay lang po ang mga West dito sa ICC. Wala po silang hierarchy. Meron lang talagang iba't ibang chamber. Yung pre-trial, yung trial, at saka yung appellate chambers. Now, dun sa pangalawa, ito po talaga ang make or break, yung lack of jurisdiction. Kasi kung wala talagang jurisdiction, tigil na ang kaso. Hindi na kinakailangan tumuloy sa confirmation of charges, uwi na kaagad si Tatay Digong. Now, again, unfortunately, natalo tayo at unanimous yung 3 pre-trial chamber. Yun lang. Pero kung maalala ninyo, noong naunang issue ay kung dapat bang magpatuloy sa preliminary investigation ang kaso, merong 2 judges at ito yung mga talagang tunay na bihasa sa international law na Europeans din ang nag-dissent doon sa majority decision ng 3 judges sa appellate chamber na wala ng jurisdiction ang ICC kay Tatay Digong. At ang reasoning nila ay solid. Ang reasoning nila ay unang-una dahil merong karapatan ang mga miyembro na bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC at itong pagsasapi nila sa ICC ang nagbibigay ng jurisdiksyon sa hukuman. Hindi naman po pwede na forever sila ay masasakop ng jurisdiction ng hukuman. Oo nga, pero ang tanong, na-erase ba yan, yung issue na yan, dito bago nagkaroon ng decision dito sa jurisdiction na ito? Kasi natalo na nga tayo di ba? Dito sa issue ng jurisdiction. O sige, sabihin na natin merong 2 nag-dissent or dissenting decision, dissenting judge. Parang wala namang silbi. Kasi dito sa recent na decision sa jurisdiction, talo tayo. So ang sabi ng 2 dissenting judges, ang balanse ay nakamit dahil binigyan nga ng kapangyarihan na bumitiw ang mga bansa sa pagiging miyembro at hindi sila magkakaroon ng obligasyon na forever na dapat makipagtulungan sa hukuman. Ang pagbalanse dyan ay kinakailangan yung effectivity ng pagbibitiw ay sa loob lamang ng 1 taon matapos ma-deposit ang instrument of ratification. So kinakailangan ang hukuman gumalaw doon sa loob ng 1 taon matapos na deposit nga ng instrument of withdrawal. Ayun na nga ilang beses natin na-erase yung ganyan. Gumalaw sila after a year, wala din nangyari. Pinaresto, kinidnap si Tatay Digong nung nandun na siya. Ayun, boom, jurisdiction. Pasok. At ang issue is, kailan ba dapat gumalaw ang hukuman? Ang sabi ngayon ng pre-trial chamber, yung preliminary examination na ginagawa ng prosecution lamang ng walang kahit anong partisipasyon sa hukuman ay sapat ng dahilan para makonclude na nagsimula na yung proseso na hindi na po pwedeng itigil kung ang isang bansa ay bibitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Pero ang sabi naman ng 2 dissenting judges na sa tingin ko mas dalubhasa dun sa 3 nagdesisyon ng majority opinion, mali yan. Kinakailangan yung korte mismo ang gagalaw sa loob ng 1 taon. At pag sinabing korte mismo, ang kauna-unahang chamber ng korte na dapat gumalaw ay yung pre-trial chamber. So, ibig sabihin, yung kauna-unahang pagkakataon na gagalaw ang pre-trial chamber sa confirmation na dapat magtuloy sa preliminary investigation, dapat yun ay nabigay ng hukuman sa loob ng 1 taon lamang. Kaya nga yung 2 judges ay nagsabi, dissent sila. So, in other words, bagamat ang track record ng ICC ay talagang hindi nagbibigay ng interim release, may pag-asa pa. Baka naman mahabag sila sa edad at saka dun sa mga kondisyon na ni Tatay Digong. Pero pagdating dun sa jurisdiction, laban tayo. Dahil yung 2 versus 3 na majority, yung 2 yon mas dalubhasa kaysa dun sa 3. Siguro sa susunod, i-analyze ko kung bakit ko sinabi yan.
Kasi mas bihasa sila sa international law, mas matagal ang kanilang naging karanasan bilang mga magistrado, mas malalim sa tingin ko pagkakaintindi nila sa international law kaysa doon sa tatlong majority. So laban tayo sa issue ng jurisdiction. At ang issue, gano'ng katagal na naman yan? Yeah. So, Yun ang tanong dyan. Gaano katagal? May laban tayo, may laban, wala, may laban. Okay, may laban tayo, wala. The absolute issue dyan, yung duration, yung length. Ay, nako, Diyos ko po.